ayun na nga mga kabigote, isang magandang umaga nga sa inyong lahat. Ayat mag-iinat-inat muna bago tayo pumunta sa ating pagpapatuloy na video. Ay, isarapin to! Watcha! At ayun na nga mga kabigote, mayroon lamang lumalambing sa akin. Ari nga pala si Chandler at akin nga munang hinalik-halikan din kahit medyo mabaho-baho. Ay, gustong gusto lagi niyang magpakarga. At ayun na nga mga kabigote, ituloy na nga natin ang video. Ari nga pala ang aking gagawin ngayong araw na ito. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga bagong pares. Ari ang aking uunahin. Babae, ito nga pala ay recessive red toy and frill stencil. Kita nyo naman, ay kaganda niyan. Oh, ito ay nagkaroon na ng inakay. Kaso nga lang, nung ang kanyang napangasawa ay yung kanyang kapatid, hindi maganda ang inilabas. Nagkaroon ng diferensya ang inakay. Kasi ito ay nestmate, yung kanyang napangasawa. At aking ipinares na siya ngayon sa iba. Inyong makikita kung ano ba yung kanyang kapares ngayon ay pagkakaganda. Pero ngayon ay titingnan-tingnan nyo muna rin isang are. Ay, kita nyo bagang pagkakahilab niya? Ito ay 4th generation nga pala mga kabigote. Ko ay patatagalin pa gaiyan. Ay are nga ang kapares mga kabigote. Ito ay 4th generation din. Ito ay spread bar. Kung makikita ninyo, maganda na rin ang kanyang pormahan, maganda na rin ang kanyang katawan, may kaunti lang ang balahibo pa sa paa. Kita nyo naman ang kanyang bar, bronze na at may kaunting mamuti-muti mga kabigote. Ibig sabihin, siya ay toy stencil 2 at toy stencil 3. Pag sinabi natin toy stencil 2, medyo light bronze, at kapag toy stencil 3, medyo white na. Ay white na pala talaga. At ang kanya buntot ay frill mga kabigote. Ayan, kita nyo naman ang markings. Muntel siya, incomplete pa nga lang kasi siya ay 4th generation palaang. Magandang addition mga kabigote yung recessive red na female na aking ipapares sa kanya. Dahil sa ganon magkakaroon ng intensity at mas magiging magandang markings ng stencil kapag sila ay nagkaroon ng inakay. Ngayon naman mga kabigote, ipapakita ko sa inyo yung mga napalabas natin, mga painakay natin ng F1 ng ating stencil at saka ng ating racing pigeon. Kukunin ko lamang mga kabigote at para maipakita ko sa inyo ng maayos. Iilan na nga lang pala mga kabigote ang ating kalapati kasi namigay tayo nung isang araw dun sa kaibigan natin na taga-Bantilan na si Kairos Lop o kaya yung tinatawag natin na si Boss Jake. Ito na mga kabigote. Ay oo nga pala mga kabigote, ang magulang nito ay stencil at saka isang racing pigeon. Pero yung stencil mga kabigote, yun ay palabas ko rin syempre, 4th generation natin. Kaya itong isang ito, 5th generation na siya. Pero kung mamapahin natin at ikrenos natin ulay mga kabigote yung stencil natin, siya ay F1 ng stencil at saka ng racing pigeon. Makikita nyo mga kabigote, ang ganda ng markings niya sa kanyang part ng bar. Siya ay isang dilute na blue T-check na toy stencil mga kabigote. Ay kung inyong makikita, ang ganda na ng kanyang pormahan, pang race na ang kanyang itsura. Sana maganda ang ilabas kapag nag-inakay na sila. Ito nga pala mga kabigote ang kanyang kapares. Ay kita nyo ba iyan? Ay pagkaganda na niyan. Ito naman isang blue T-check toy stencil TS1 turning TS2 mga kabigote. Kasi nagla-light bronze na ang kanyang bagways. Ipapakita ko sa inyo mga kabigote ha. Ibubuka natin iyan. Kita nyo ba? Ang ganda ng kanyang pagka-T-check. Yan. Yan ay kapatid nung una kong ipinakita sa inyo. At silang dalawa ngayon na magkapares. At kita nyo naman ang kanyang pormahan. Siya ay pang race na rin. Ay, magandahan na ito mga kabigote. Malaking ibon mga kabigote. Mahirap kamasin. Kita nyo ang mukha mga kabigote. Ibang iba na ang kanyang mata. At ang kanyang tuka ay medyo mahaba na. Ganyan dapat mga kabigote yung mga itsura ng pang racing natin na stencil. Alam nyo baga mga kabigote, ang ultimate goal ko rito sa aking loop ay ako'y makapagpa-uwi ng mga stencils balang araw. Yung bagang isasama mo sa mga training o kaya na may isasali mo sa karera na kayang umuwi. Itong hawak ko ngayon mga kabigote, isa pa rin ito sa project ko na panibagong F1. Ito ay anak ng stencil at saka ng racing pigeon. Kaya naman mga kabigote, ang ginagawa ko, lagi kong dinadagdagan ng racing instinct o homing instinct ang isang kalapate, lalo na itong aking project na stencil. Ikinocross kuli yung mga stencils sa mga racing pigeon nang sa ganon, makuha natin yung tamang form, makuha natin yung tamang sukat, at the same time, makapagpauwi tayo.
Ito mga kabigote, yung mga magiging anak nito, ititrain ko na. Kung makikita nyo mga kabigote, ito ay Toy Stencil 2. Light bronze mga kabigote. Dilute na toy stencil. Hen mga kabigote. Itong hawak ko mga kabigote, ito ay Canesmate noong pinakita ko sa inyo na dilute din. Yan. Ito naman ay male at ito ay pinapares ko doon sa kanya, doon sa ating dilute na toy stencil. At kung makikita ninyo mga kabigote, yan, yung kanyang part ng bar, nagbo-bronze, TS1 yan. Siya ay blue T-check na toy stencil. At malaking ibon mga kabigote, maganda na ang forma, wala nang balahibo sa paa. Kita nyo naman ang kanyang mata mga kabigote, manipis na yung talukap, yung ika nga ay yung kanyang, kung ano man yun, basta yung parang puti dyan sa kanyang mata, Kasi sa mga stencil natin mga kabigote, yung mga ganyan ay makakapal. Ipapakita ko sa inyo mamaya ang pagkakaiba. Ari nga pala mga kabigote ang kanilang nanay. Yung apat na ipinakita ko sa inyo na mga T-check, ito ang nanay nila na racing pigeon. Ito mga kabigote ay tumawid ng isla kasi ito ay kasali dati sa karera. Ngayon, ipinahiram sa akin ni Sir JP. Shoutout nga pala sa iyo Sir JP. Ayan, kita nyo malaking hen ito mga kabigote. Siya ay check o checker na hen. Kita nyo naman ang ganda ng kanyang pormahan. At malaking ibon, magaling manlipad. Ngayon, ginagamit ko na pang cross dun sa aking racing pigeon sa aking stencil na para sa gayon ay makuha natin yung kanyang homing instinct. Ari naman mga kabigote, ari ang kanilang tatay, yung apat na ipinakita ko sa inyo mga T-check. Yan, kung makikita ninyo, yung kanyang mata, yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag yung mga stencils natin dito sa Pilipinas, gayang makapalang pagkaputi kasi nga sila ay galing sa panse. Ngayon, kung hindi mo ibabalik yan sa racing pigeon, magiging gayan pa rin ng mga mata niyan at hindi ka makakakuha ng mga maninipis na talo ka pa ng mata at magmumukha talagang pansi pa rin sila. Malaki ang ulo. Ayan, kita nyo naman, itong ating F4 na ito ang kanilang tatay mga kabigote. Kita nyo naman, magandang maganda. Ito ang pinakang the best dito sa aking loft ngayon. At siya ang ginagamit kong pang cross sa mga racing pigeon nang sa gayon, makuha ko yung target ko na racing form. Ito kasi, kita nyo naman mga kabigote, laki ng ulo. Oh, yan. Ay siya, yun lamang muna mga kabigote sa gayon. At sa susunod na uli, babay muna sa inyo.